Yung akbayan, pinaglaban nila si Duterte, panagutin, at si BBM singilin, sigaw sa rally. O yan, no free lunch. Sa isip siguro ng mga Marcos, hindi pwedeng bira lang kayo ng bira. Di ba? Tapos wala kayong makikinabang ng lahat. Mga ano tong ano no, ang tagal ang tagal binabanatan ng mga Marcos. Romualdez yung mga Duterte, tapos kayo makikinabang, utot nyo. Tabla-tablahan na kayo. Pinaalalahanan ng mga bangag maka-Marcos loyalista na tinataihan lang nila mga kakampwet ng balimbing. Nagtitirahan na sa likod yung mga magkakakampi. Di ba? Kami, kulang kami mga Duterte. Talaga namang ang maraming supporter, Duterte. Sa sobrang dami nga ng supporter ng Duterte, nag-aaway-away pa. Ang game changer sa botohan, si Lito Lapid. Ang galing ng papel ni Lito Lapid, no? Pang swing vote siya eh. Oh, Lito Lapid, meron na kaming 12. Lipat ka na. Na-mention din nila Taberna, 5 billion ang kay Tulfo na insertion. Puta, yari kayo. Talaga? Bakit hindi binabalita? Buwisit itong mga media natin eh. Ang gusto lang ilaglag ng media si ano lang. Teka muna. Magandang tip yan ha. Aralin ko nga yan. Maghanap ako bukas ng balita. Ibig sabihin, nasabi rin nila Taberna na si Tulfo may insertion din. Tapos hindi binabalita ng media. Ang binabalita lang nila si Risa Ontiveros. Yari. Nangangamoy na to. So, kakampi pa nila si Tulfo. Sa bagay, yung mga Tulfo hindi bumibira eh, no? Hindi po pwedeng bira ng bira yung mga akbayan tapos ikaw na-mention din lang. Masanin na kayo na nakawan ng inihalal ninyo na politician. Boss Bas, anong good news kay PRRD? Ayaw nga, nakalimutan ko. Eto po, sana ba yun? Baka magkamali ako eh. May good news ako nakita, kaya lang hindi kasi sa X eh. Pero nakita ko rin siya. Yung tungkol po sa application sa interim release. Wala na, natapos na yung balita eh. Yung Netherlands po, yung Kingdom of Netherlands, yung natatandaan ko, yung Kingdom of Netherlands ay parang sila yata yung interesado sila na sa interim release ni Tatay Digong. So most likely, yung Kingdom of Netherlands, yung pong kinalalagyan ngayon ng kulungan ni Tatay Digong ay interesado na sila na lang yung mag-interim. Ang gusto lang nila matiyak, yung humanitarian nga, yung kalagayan ni Tatay Digong, talagang karapat-dapat na siya na sa bahay na lang at wala na sa kulungan. So mag-i-interim release sila. Mukhang Netherlands yung interesado kay, 'di ba, may hindi pinapangalanan si BP Sara na bansa na willing mag-take sa interim release. Mukhang yung the Netherlands talaga yung sasalo kay Tatay Digong. Sana nga po dagdagan natin ang panalangin natin na ma-interim release na si Tatay Digong kahit na wag na po makauwi muna dito sa Pilipinas. Basta wag lang po siyang makulong mag-isa. Yung sa normal na bahay na lang, no? Kahit na ano po,
O, yun po yung natandaan ko. Hindi ko na makita ngayon eh. Nabasa ko lang kanina, hindi ko kasi natantosan dahil nasa ibang ano yun, wala sa X. Wala nang pag-asa sa bansang Pilipinas. Eh, ganun talaga buhay mo. Boss Baz, ibabalik ba si Jinggoy sa kulungan? Alam nyo, parang eh, no? Baka kasi binasura, parang may apela siya na binasura eh. Hindi ko na matandaan eh. 2 days ago nabasa ko, hindi lang ako nag-interesado. Ganun talaga. Pwede kayong makulong. Dati pa sa dati pang kaso, hindi yung kaso ngayon. Rumble na ang loyalista and Pinklawan, and the winner is BP Sara. Eh kahit naman po magsama-sama pa sila. Isa lang po talaga yung pag-asa nila kay BP Sara, matanggal, ma-impeach. Kaya lang, nakakahiya po na may move sila na ma-impeach tapos yung mga bilyon-bilyon ng pinag-uusapang pera, hindi nila i-impeach. Yung milyon lang i-impeach nila. Nakakahiya po yun sa taong bayan. Hindi ni Amik ah. Pang-apat na yata to, panlima na. Yun na nga ang sabi ko, boss. Sayang revenue sa tourism nila. Kung pakakawalan pa nila si Tatay Digong, founder ng NPA, inampun nila, former president pa kaya. Kaya nga, pwede talaga. Kasi lalong madadalaw siya kasi talagang makikita na si Tatay Diggs, 'di ba? Lalong dadalawin siya ng mga tao. O anytime. Kasi hindi na lang picture. Hindi na lang anong tawag doon, stand-in. Hindi na lang sa stand-in. Oh, makikita nyo talaga yung bahay. O baka pag lumakas-lakas si Tatay Digong, lumabas pa't makakawayan pa kayo. Good news than like. Si BP Sara namigay ng relief goods sa Cebu at dinumog pero si BBM nagnenegosyo ng 20 pesos na bigas. Alam nyo, kawawa talaga si BBM, no? Ang daming kumantsaw sa, ewan ko kung anong uri ng utak. Ngayon lang po ako nakakita na sa mga biktima ng natural calamities, naisipan yung magbenta ng bigas. Yung mga taga-ibang lugar nga, Mr. President, oh, Quezon City, Davao, MMDA, mga artista, namimigay po ng relief goods tapos kayo nagtitinda kayo. Kahit ba masama talaga sa optics. 'Di ba mahilig kayo ng mga magagandang optics, ang sama po. Promise. Hanapin ko na nga dito. Duterte, Netherlands. Interim release. Ito, medyo malabo lang yung pagka pero parang maganda. The Netherlands has sent a reply regarding former President Rodrigo Duterte's bid for interim release upon the invitation of the Hague-based International Criminal Court. In its submission to the pre-trial Chamber 1, the ICC's registry it said it received a communication from the Dutch authorities on July 2. This was contained in the public redacted version of registry's report on consultation with the states pursuant to an ICC order. Yan. So meron po record na hiningan po nila yung Netherlands, yung Kingdom of Netherlands tungkol po dito sa interim release ni Tatay Digong. So
The chamber then issued an order inviting the Netherlands to submit any observations that it may consider relevant to the adjudication of the interim release request. The same invitation was also sent to another party, the identity of which was redacted in the published document. So meron pong pagtatangka talaga na o meron din pong sagot yung Netherlands dun po sa request na sila po yung maging host ni Tatay Digong. Yun yung pagkakaunawa ko sana nga, no? O yun po yun. Yun yung good news na nakikita natin. At least inamin na ngayon ng ICC na meron talaga interesado yung Netherlands o pinasagot nila yung Netherlands kung anong masasabi nila doon sa interim release. Malamang sa kanila ni Tatay Digong. So, bahala na po kayo. Wala pa namang konklusyon. Yun pa lang, merong komunikasyon na ganun. Pero knowing Netherlands, tama si Amik si Joma Season nga, 'di ba? Tinanggap nila na ano 'yan talagang known na ano 'yan na kalaban ng pamahalaan ng Pilipinas pero tinanggap nila doon as political asylum. Tinanggap nila, inampun nila, nag-seek ng asylum si Joma Season. So masyado po silang maluwag sa ganyan Yan pa kaya interim release sa kanila. Malamang pumayag yan. Magiging tourism nila yan. Si Sara lang pag president na siya lang makakagawa ng makumpiskang ari-arian nila Tambi at Saldico. Buti kung may makukumpis ka pa. Di ba? Mas favorable talaga pag sa Netherlands siya ma-house arrest. Panabla sa CPP and PNDF na dun din nakabase. Mas lalakas lalo suporta natin kay FPRRD dahil nakasanayan na ng mga Pilipinong bisitahin siya dun. Ayan, baka pag medyo malakas si Tatay Digong, di ba? Yung mga pupunta ron, medyo masilip nyo pa. Sana nga po, miss na namin si PRRD. Don Fajardo, opo. 3 bansa mag-adapt kay Tatay Digong kundi sa France, Belgium at Germany. Boss Buds, bakit nakalabas si Jinggoy na nakulong noon and why should they insist to put him back? Alam ko nagpiyansa sila Alam niyo yun? Parang yung kay yung sa kaso ni French Castro. Nakapagpiyansa sila. Osvalds, hindi nakalabas si Jinggoy. Bakit nakalabas? Di ko na matandaan yung kwento na yan. Basta nakapagpiyansa yata sila. Pinayagan sila. Kasi ang natatandaan ko si Enrile, ganun. Piyansa lang, hindi sila. Ganun ba? Hindi ko na matandaan kung napawalan sala sila o piyansa lang. Tent lang daw kay ipahiram sa mga biktima ng lindol ni BBM, Sir Buds. Yung tent kasama 20 kilo na bigas. Pag hindi kayo bumili ng 20 pesos na bigas, wala kayong tent. Amik. Yes, moderator din kay Buster si Jobs, taga Mindanao. Boss, ano benefit ng bansang kumukuha ng asylum? Hindi naman po kinakailangan may benepisyo ka pagka nag-seek ng asylum. 'Di ba? Kahit po walang benepisyo, yung ano lang po yan, yung paniniwala mo sa human rights. Kasi yung mga Europeans, mahilig sa ganyan yan Mahilig sila sa magkanlong ng mga political persecuted. Yung mga pinipersecute politically,
akala mo ano sila eh, no? Yung mga makatao, yung mga maka-human rights sila. Sa tingin nila may human rights yung mga kumukontra sa pamahalaan. Kaya sa tingin nila si Joma Sison ay may pinaglalaban. Kaya kinukup-kup nila doon. Ganun talaga mga ano yan eh. Pakitang tao na mga bansang meron silang termino diyan eh, yung parang pagbabalik nila dahil dati silang mga imperialista, dati silang mga nanguhan ng mga alipin. Yung bumabawi sila, yung generation na mga naunang henerasyon ng buhay nila nanakop sila ng mga bansa. Ngayon naman nagiging makatao sila. Alam ko na kung anong dahilan kay Tatay Digong para lumakas. Amik, virgin na naman yan sasabihin mo. Mukhang kay Enrile dahil sa katandaan kaya pinagpiyansa. O kaya nga, 'di ba magkakasama sila doon? Madaling kausap si Supremo Boss kung saan madami doon siya palagi. Sana siya gawing SP. Pag Senate President niya, mukhang tanga na yung Senado talaga. Si Marcos lang punot dulo ng lahat ng yan. Gracie Brooks, you're welcome. Sabi ni Jeffrey, acquitted si Jinggoy. Acquitted ba si Jinggoy? Kala ko piyansa lang. Si Enrile, alam ko sigurado ko piyansa. Kasi sikat na sikat yan si Enrile. Kasi yung kay Revilla tsaka kay Jinggoy, parang nabigla na lang tayo. Nakalaya na. Ito nasa privilege speech ni Jinggoy kung paano siya na-acquit. Acquitted pala. Kasi subaybayan natin yung kay Enrile. Saka yung sa niya, 'di ba? Kay Gigi. Kasi merong yun merong parang alam mo na. Mukhang lang mukhang may gumawa lang. Business-minded si BBM as usual. Nagbenta. Nagulat din ako eh. Putya, nagbenta doon sa may Boss, di ba business-minded si BBM as usual? Parang hindi naman yata gagalaw mga minority na kunin ang majority. Hindi po, tumatiming lang. Huwag kayong mag-alala sa Lunes. Bago na naman. Ayaw kasi nila yung ginagawa ni Ping Lacson. Sinisisi mga senador, pinasasama mga senador. Tapos yung mga, siya na nga mismo Ano yung sabi ni Marcoleta? Diba siya na nga, sa privilege speech niya nga mismo, bakit ayaw niyang ipursu yung sarili niyang privilege speech? Umiepal na nga siya sa privilege speech eh. Tapos sabi niya, ilan ba? 60 o 67? Congressman? Bakit ayaw niyang ipursu yun nung siya na naging chairman? Pang donation na Boss Buds, binenta pa. I-donate na lang, binenta. Kung lindol kasi yun, di ba, sinasabi nga natin, yung sunog, makakapaglabas ka pa ng mga makakapaglabas ka pa ng mga ari-arian. May liligpit mo pa, laptop, mga ganun. Pera. Pero lindol kasi wala na eh. Segundo lang ang lindol, iba yung bahay mo. Kung mabilis ang dyan eh. Hindi po pwede dyan yung makakapagligtas ka pa ng pera. Malamang yan, tumakbo lang palabas yung mga yan. Tapos ayaw na nila magsibalik kasi may aftershock eh. Tapos bebentahan mo na. Ikaw talaga BBM mo. BBM, ina mo. Si Imelda. Sabi ni Wilfred Riz. Ko lang, opinion mo sa kabila ng lahat ng kabalintunaan na mga nangyayari sa gobyerno ni BBM. Given na lahat ng kapalpakan, alin kaya sa mga ito sa palagay mo ang gagawin natin? A. Civil war na lang. B. Kudita. C.
nganga na lang at panoorin lahat ng mga kalokohan nito. Your opinion? Hindi naman, alam mo, civil war, hindi natin kayang manawagan ng civil war, 'di ba? Wala naman tayong army. Ang mga nananawagan ng civil war, kung meron kang yung mga NPA, 'di ba? Yan yung panawagan nila. Yung kudeta, hindi naman, ang kudeta po ay ginagawa lang po yan. Ang kahulugan kasi ng kudeta, di ba? Yung bigla ang pag-agaw ng kapangyarihan ng mga militar. Militar po yan eh. So, wala rin po yan sa option sa atin. Tapos nga na lang. Hindi naman po tayo pwedeng hindi po pwedeng tatlo lang yung pagpipilian. Civil war. Paano po yung ano? Paano yung laban lang tayo? Rally, laban. Katulad po nito, ang ginagawa namin, 'di ba? Araw-araw naming araw-araw kaming nagbubunyag ng mga kabalintunaan na sinasabi mo. May kaya po tayong gawin. Suportahan natin yung mga vloggers, suportahan natin yung mga nag-organize ng mga rallies. Suportahan natin yung mga nag-organize ng mga volunteer groups para sa mga politiko natin. Yun po, marami tayong pwede. Hindi lang po itatali dyan sa tatlo. Nanganganga ka na lang kung hindi mo kaya mag-kudeta at mag-civil war.